President Vicente Tito Soto III na nakahanda ito sakaling magbago muli ng liderato ang Senado sakaling magbalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Panfilo Ping Lacson. Ito'y kasunod ng pahayag ni Lacson na sakaling siya ay magbalik bilang chair, may ilang kaakibat itong epekto kabilang na ang posibilidad ng pagbabago sa liderato ng Senado. Ayon kay Soto, hindi naman umano siya natatakot na mawala sa puwesto bilang tagapangulo ng Senado. Sa kabilang banda, ipinag-utos ni PNP Acting Chief Jose Melencio Nartates Jr. na maghanda ang CIDG sa pag-aresto sa mga individual na sangkot sa missing Sabongero case sakaling maglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa mga ito. Naritong ulat. Pinaghahanda na ng Philippine National Police o PNP ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sakaling maglabas na ng warrant of arrest ang Korte Suprema laban sa mga sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ito ay batay sa utos ni PNP Acting Chief of Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. upang handa ang hanay sakaling kailanganin na nilang arestuhin ang mga ito. Bukod sa CIDG, pinaghahanda na rin ni Nartates ang mga lokal na pulisya sa posibleng pagpapatupad ng warrant. Kasunod ito ng anunsyo ng Department of Justice o DOJ na naisumite na nila ang mga reklamong murder at kidnapping with serious illegal detention laban sa ilang individual na may kinalaman sa kaso. Kaugnay nito ay handa umanong sundin ng PNP ang anumang ipag-uutos ng korte at ipauubaya ang paggulong ng prosesong legal. Matatandaan na inanunsyo ng PNP nitong nagdaang buwan na kanila nang naisumite ang mga karagdagang ebidensya sa nilulutong reklamo laban sa ilang individual kabilang na ang negosyanteng si Charlie Atong Ang na isiniwalat na may kinalaman sa kaso ayon sa whistleblower na si Julie Patidongan. Samantala, patuloy naman ang pag-recover ng mga buto sa Taal Lake kung saan kamakailan ay kinumpirma ng DOJ na human bones ang 887 na specimen. Bahagi ito ng search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard para sa kaso. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbabala naman ang Department of Agriculture o DA na maglalabas sila ng show cause order laban sa mga rice price manipulator o mga nasa likod ng pagtataas ng retail price ng bigas sa gitna ng stable na supply nito. Kasunod ito ng iniulat na pagtaas sa 50 pesos kada kilo ng premium imported at lokal na bigas sa Metro Manila nitong Lunes ayon sa DA Bantay Presyo. Mas mataas ito kaysa sa ipinatupad na 43 pesos kada kilo lamang na maximum suggested retail price. Dagdag ng kagawaran, muling mag-iikot ang DA at ang mga retail outlet na makikitaan na mataas na presyo ay agad na i-issuehan ng show cause order na magsisimula ngayong Huwebes o sa linggong ito. Kinumpirma naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na walang nadamay na dokumentong may kaugnayan sa investigasyon ng flood control project sa naganap na sunog kahapon sa gusali ng Bureau of Research and Standards o BRS. Ayon sa DPWH-BRS, ang inisyal na investigasyon ay nagpapakita na nagmula ang apoy sa isang computer unit na sumabog sa loob ng Materials Testing Division. Samantala, ayon sa nangyaring insidente, wala namang nasaktang empleyado. Sa iba pang ulat, ipinahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magpapadala siya ng liham kay Senate President Vicente Tito Soto III upang ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Ayon kay Remulla, isusulat niya ang liham ngayong October 23 at personal na ihahatid ito kay Soto sa Biyernes, October 24. Ang naturang dismissal order ay nilabas ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016 dahil sa umano'y maling paggamit ni Villanueva ng kanyang PDAF bilang kinatawan ng SIBAC party list.
Sa kabilang banda, inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang Council for the Welfare of the Children o CWC ang talakayang makabata para sa ika-33 taon ng National Children's Month ngayong parating na Nobyembre. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Belmedina. Sa layuning palakasin ang advokasya para sa karapatan at kapakanan ng mga bata, inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng Welfare of Children o CWC ang talakayang makabata ngayong araw. Ito ay sa pangunguna ni CWC Undersecretary Angelo M. Tapales, Assistant Secretary National Youth Commission Michelle May Gonzalez, Charles Dwayne Sicad, Child Representative Committee for the Welfare of Children National Capital Region at Fiscal Malara Dominic B. Sanchez, Prosecution Attorney ng Department of Justice. Dito ay kanilang inanunsyo ang gaganaping 33rd National Children's Month ngayong Nobyembre kung saan ay taunan itong isinasagawa. Ito ay may temang o sa X, si sa M, wakasan, kaligtasan at karapatan ng bata ipaglaban. Batay sa aktibidad na kanilang inihanda para sa mga bata, layunin nitong sugpuin o wakasan ang kaalipustahan at masaselang gawain gamit ang teknolohiya. Tinalakay rin ng DSWD-CWC ang online sexual abuse and exploitation of children and child sexual abuse or exploitation materials o mas kilala bilang o sa XCSAM. Sa pamamagitan nito, tiniyak ng kagawaran na mabibigyan ng proteksyon ang mga batang nakakaranas ng sexual abuse, physically or digitally. Sa isinagawang o sa XCSAM na ito, mabibigyan ang mga bata ng safe space para magsumbong ng kanilang mga mapait na karanasan. Ayon kay Undersecretary Tampales, batay sa datos taong 2022, ang bilang ng batang naabuso ng child labor at sexual abuse ay higit 800,000. Samantala, bumaba naman ito ngayong taon ng 2025 sa bilang na 500,000 na bata. Bukod dito ay may isang kaso ang kumpirmado sa Pilipinas kung saan ay ginamit ang menor de edad bilang subject sexual abuse material at bawat halaga ng video ng batang ito ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Ayon naman sa DSWD-CWC, hindi sila titigil gumawa ng paraan upang mas mapababa pa ang bilang ng mga naabusong bata dahil naniniwala sila sa katagang sa bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga. Humihingi ang kagawaran ng tulong sa mga media para ito ay ibahagi sa lahat upang ito ay kumalat at makatulong mapababa ang kaso ng mga naaabusong bata sa bansa. We will have a formal kick-off, the NCM kick-off celebration sa November 7 sa Crown Plaza, Manila to sa Ortigas in partnership with the NCC o sa XSIM ng Department of Justice and of course NYC and DSWD. Tapos by November 16, National Play Advocacy Week Play Fair. Ito ay gaganapin sa Quezon, sa provincial capital ng Quezon, November 16 yan. Conference on Parenting in the Digital Age. Kaya po, kailangan turuan din natin yung mga parents, life skills. November 24 naman po yun. Tapos, National Children's Month culminating activity sa SM North Ed sa Sky Dome po to, in partnership with SM Cares po to, November 26, yun ang culminating activity natin. Bukod dito, hinihikayat rin ng DSWD-CWC ang bawat isa na makihalubilo sa mga aktibidad sa buwan ng November. Paalala ni Undersecretary Angelo M. Tapales, kung makaranas man ng pang-aabuso, agad na itawag ito sa Makabata Helpline 1383. Rhea Belmedina nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, sinimula na ng Department of Transportation o DOTR ang demolisyon at pagbabakod sa Metro Walk property sa Pasig City bilang paghahanda sa pagtatayo ng Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project o MMSP. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation o DOTR na pabilisin ang konstruksyon ng subway project upang mapagaan ang araw-araw na pagbiyahe ng mga commuter sa Metro Manila. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, ang Metro Walk property ay mahalagang bahagi ng MMSP Ortigas Station
Matapos ang halos 3 taong pagkakantala, sinimulan na ang demolisyon at pagbabakod upang agad na may sagawa ang konstruksyon. Pinangunahan ni na Acting Secretary Lopez at Pasig City Mayor Vico Soto ang naunang demolisyon sa kalapit na Black Rock property noong nakaraang buwan. Sa kasalukuyan, nasa 82% na ng right-of-way o row ng proyekto ang nakumpleto at target ng ahensya na maabot ang 95% pagsapit ng Disyembre. Ayon naman kay Lopez, prioridad ng DOTR ang agarang pagresolba sa natitirang row issues upang tuloy-tuloy na maisakatuparan ang proyekto. Pinangunahan ni Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition o ROSA IC Calaguas ang aktwal na demolisyon at pagbabakod sa lugar. Kasama ni Calaguas sa aktibidad sina dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at ako Ilocano Party List Representative Richelle Singson. Ipinahayag ni dating gobernador na buo ang kanilang suporta sa proyekto ng pamahalaan. Matatandaan na si Singson din ang nagmamay-ari ng Blem Commercial of the Philippines Incorporated o BCPI na kumpanyang namamahala sa Metro Walk na may kabuuang na humigit kumulang 8 hektarya, kung saan ito ay 12,752 square meters na gagamitin para sa MMSP Ortigas Station. Ang 33 kilometers subway na may 17 station ay magdudugtong mula Valenzuela City hanggang Parañaque City na may karugtong patungong NAIA Terminal 3 sa Pasay. Kapag natapos na ang proyekto, inaasahang bababa na sa 45 minutes mula sa dating 1 hour and 38 minutes na biyahe mula Valenzuela hanggang Pasay, ang inaasahang makakapagsakay ng higit 519,000 na pasahero bawat araw pagsapit ng 2032. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, mainit naman na sinalubong ng Philippine Coast Guard si Deputy Director General Daniel Wolven ng Ministry for Foreign Affairs ng Sweden sa kanilang national headquarters sa Port Area, Manila nitong October 21. Sa pagpupulong, tinalakay ng PCG ang kalagayan sa West Philippine Sea, kabilang na ang mga banta sa maritime security at mga hakbang upang maprotektahan ang exclusive economic zone ng bansa. Pinuri ni Wolven ang patuloy na pagsisikap ng PCG sa pagpapalakas ng maritime cooperation at ipinahayag ang suporta ng Sweden sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga opisyal ng Coast Guard. Susunod sa News Force. Quezon City, pinarangalan bilang most business-friendly LGU sa ikatlong magkasunod na taon. CIDG, inaresto ang 2 Malaysian sa human trafficking sa Parañaque. US President Trump, inaasahang makita si China President Xi sa Asia trip. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.